Kausap ko si Ate Malo, di talaga sila papayag na ikaw pumunta ng Maynila. Suggestion nila, instead na ikaw daw ang pumunta ng Maynila, isinicall na lang. Mahirap din po kasi dalaga po yan eh. Kahit po, dalawa nga po kami minsan na trabaho, kulang pa rin po eh. Balita nga sa'yo, yung good news na yon, at least para hindi ka na nag-aalala sa pang-araw-araw na allowance nung dalawang anak mo. Okay ba sa'yo yun? Parang naiyak si Ate Jinky. Subscribe to my channel. Good morning, ang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga katuwang. Tara po. Salamat po. Dito mga katuwang, si Ate Jinky, si Kuya Domingo. Gandang tanghali po. Tao po. Gandang tanghali. Tao po. Ay, pasok po. Hoy. Kasi ako. Oh, asan si Kuya Domingo? Ay, nag-al po siguro. Naglakad-lakad po. Naglakad-lakad. Po, yun kung saan po yun. Kumusta ang Ate Jinky? Wala po, nagluluto pa akong ulam kasi mamaya. Darating na po yung mga estudyante ko. Ay, oh. Pumasok mo sa school. Opo. Sabi mo na hinto. Hindi po na ano. Pinadala po ng pinsan nila. Ng pamasahe po. Nung Biyernes lang po, hindi po pumasok yung isa ko, yung grade 7 po. Ay, yung nung isang araw na sa lubong ko, sabi ko sa'yo yung lalaki. Hindi po yun. Ha? Hindi po. Ah, baka nagkamali. Nakaitim po siya ng damit. Ah, nagkamali siguro ako ng... Naka-short po. Nung niluluto mo, te? Noodles po. Noodles. Oh, dalawang noodles. Ilang kayo niyan? Ano po, 5. 5. Yung may sabaw yan? Opo, yung may sabaw. Dadamihan lang ng sabaw, ano? Kaya nga po. Dalawang noodles pagkatapos. Tuyo po. Ah, masarap yan. Kaya nga po. Yun. Masarap yung ganyan kapag ka may bagyo. Yun lang. Sobrang lamig ng panahon, noodles sa katuyo, ano? Po. Kaya, Wala si Kuya Domingo, baka naglalakad-lakad yung baka po. Kuya Domingo. Siguro. Yung mga bata nasa school. Opo, maya-maya dito na rin po yun. Mga 12. Kasi mag-aalas 12 na rin eh. Yung isa mga 11 po, ang ano nun, uwi. Dito lang yun sa, yung isa doon sa may malapit sa sentro ng Daet, ano? Tapos yung bunso, yung babae, dito lang. Po, yung grade 7 po sa Kamambugan. Kaya nga, malapit sa sentro na. Opo. Yung isa dito. Dito lang po. Ah, okay. Sumasama na po siya sa ano, mga taga dito po. Naglalakad na. Opo. Ay, oh, very good yun para... Tapos sinusundo, mainit ay. Tama, tama. Nangingi lang po akong ano doon kay Ate Ma. Ano yun? Pangkanda. Ah, panggatong. Kahit panggatong, taghirap, ano? Kaya nga po eh. Maganda naman ang panahon, tag-init. Wala ka ba dyan pwedeng mapulot na ano? Na ano po. Na panggatong dyan sa paligid? Ito po mga kawayan. Ano? Ayan. Doon mo kinuha sa bakuran ni Ate Malo. Opo. Baka dingding na yun ang bahay niya, ha? Dingding po yan ang bahay namin dati. Yung pong ano, nakita pinirap ko, namin. nakita ko may ano doon, oh, may mga haligi na. Haligi doon, may nakita ko doon sa nag-ibang bahay niyo, ilang pirasong haligi yun. Sa iyo ba yun? Hindi po kaya ano po yun kay Ate Desiree po, ibigay po niya sa amin. Pang haligi po ng bahay. Ah, Para po pagka, baka po merong may tumulong na ano po, magpa ano ng bahay po. may haligi na. Opo, haligi po. Oh, okay. Ibang mga materialis na lang po. So okay lang din kung halimbawa yung bahay ano no? Yung kubo-kubo lang, di ba? Kaya nga po. Yung kawayan tapos pawid, ano? Opo. Mapresko pa 'yon. Kumpleto na ba yung haligi doon? Ano, kulang pa po ata ng isa po yun. Ah, kulang pa ng Sabi niya, isa. opo, sabi Kasi ko ang rin. haligi dapat dalawa sa balkon, 4 sa kabahayan, 2 sa kusina. So bali ano 'yon? Bali 8 piraso Kulang dapat. So, 7 lang po ata yun. Adi kulang pag Kulang isa, po ano? pag isa. Oo. Mhm. Okay. So planong mo kung sakasakali may sponsor na tumulong, mapatayuan kayo ng bahay doon. At least pa unti-unti, Kaso na pag... may materialis na. Opo. Kausap ko si Ate Malo, di talaga sila papayag na ikaw pumunta ng Maynila. Suggestion nila, kung
instead na ikaw daw ang pumunta ng Maynila, si Nicole na lang. Kasi wala mag-aalaga kay Kuya Domingo at sa mga anak mo. So si Nicole na lang ang pumunta ng Maynila, padadalhan na lang kayo. Parang yun ang suggestion ng isang Ate Malo. Mahirap din po kasi dalaga po yan eh. Siyempre mag-ano rin po yan sa inyo. Tutulong po siya pero hindi naman po lahat po ng ano. Oh. Mahirap din po. Kahit po, dalawa nga po kami minsan na trabaho, kulang pa rin po eh. Paano pa po kayo pag isa lang po siya? Ayun. Eh, Yung sa pumayag Manila? naman, nag-chat po yung kapatid ni Domingo po, si Ate Desiree po. Pumayag naman po siya na pumunta po ako Manila. Sino matitira dito? Yun lang po, wala. Yun, sabi ni Kuya Ramil, mahirap talaga yun. Kung magpapamaynila kayong dalawa ni Nicole, paano si Kuya Domingo at yung dalawang anak mong nag-aaral ditong maliit pa, ano? Ayun nga. Yung mahirap naman daw kina Kuya Domingo na sila mag-alaga niya kasi una may trabaho naman din sila. Tapos may Po sana kung may upaan po doon. tapos may binabantayan pa silang itong dalawang kambal na super kulit, no? Eh, opo. Super kulit. Itong dalawang kambal. Oh, kaya mahirap din naman kina Ate Malo at Kuya Domingo, 'di ba? Kaya paano na? Di ko. Ang hirap, no? Pero sabi na Ate Malo, ganun daw talaga sa simula. Eh, ilang buwan na po kami dito. Ha? Ilang buwan na po kami dito. Ganun daw talaga sa simula, kailangan lang ng kunting tiis at tiyaga. Eh kasi pag antay po namin yung grasya, wala naman, sabi nga po nila, mag-antay po kami ng grasya, walang po mangyayari sa ano dito. Kung hindi po kami gagalaw, wala Sabi ko nga po. kay Ate Malo, Ate Jinky, sabi ko sa kanya, Ate Malo, baka naman ka ako pinangakuan mo ng langit, si Ate Jinky, yung mag-ina, kaya iniwan nila yung trabaho nila doon sa Manila, pumunta sila dito na sa Bicol, baka naman ka ako ganun ang nangyari. Di ba, Ate Jinky? Ha? Sabi ko nga po sana yung una pa lang, kung ano, kung sabi na po na hindi po maano si ano, eh, si ano na lang po sana yung pinauwi po doon, si Domingo. Pinapuntang Oo Maynila. po, para mag-isa lang po siyang ano. Eh, pag dito po, lahat po kami umuwi. Bakit ba pinayagan mong pumunta rito yan, si Kuya Domingo? Eh, para po maano, kasi malawak po yung gagalaan po dito eh. Ah, ganon. Ang purpose mo para makapaglakad-lakad rito kasi malawak yung galaan. Oo, eh doon po kasi wala masyadong galaan po doon. Oo. So, ganon ang nangyari pala, ano? Ganito, Ate Jinky. May good news ako sa'yo. Kasi yung, di ba, si Sofia, Opo. tinutulungan namin yan. Katuwang namin yung sponsor, si Lola Jet. Opo. Ang plano niya, pagbigyan yung pakiusap mo Ay. na masama sa binibigyan ng allowance yung dalawang anak mo. Opo. Si yung panganay, Si Kyle po. yung first year high school, tsaka yung isa. Oo, siya. Oo. So, ang gagawin ko sa tuwing pupunta ako dito kay Sofia, pupunta rin ako sa iyo dito para dun sa allowance ng dalawang anak mo. Opo. Okay ba sa iyo yun? Okay na okay po. Ha? Yan po ang problema ko po talaga, yung allowance po. Oh, Ayan dito po si siya, oh. Kuya Domingo. Oh. Kuya Domingo! Gandang tanghali. Ano yung bit-bit mo? Yung Oh, may, nakawa rin. may dalang tinapay si Kuya Domingo. May biyaya. May biyayang dala si Kuya Domingo. Saan ka naglakad-lakad? Saan ka naglakad-lakad? Paikot-ikot, ano? Tama yun. Para mabinat, ano? Ang katawan. Opo. Oo. So napunta ko rito, Ate Jinky, para ibalita nga sa iyo yung good news na yon. At least para hindi ka na nag-aalala sa pang-araw-araw na allowance nung dalawang anak mo. Pagpunta ko diyan kay Sofia para dun sa allowance niya, dadalhin ko naman dito yung allowance ng dalawang anak mo. Okay ba sa iyo yun? Parang naiyak si Ate Jinky. Yung pala, ano ba ako eh. Ha? Parang naiyak siya. Nai-stress talaga si Ate Jinky dun sa allowance ng dalawang Tingnan anak nyo niya. naman po, kahit ano po, wala kami mga suka to, wala po mga ano, sangkap po dito. Wala. Na nagluluto. Oh, hindi bali, kompleto naman ang pagmamahal sa iyo ni Kuya Domingo. Di ba, Kuya Domingo? Kahit walang pera, love mo naman siya, di ba? Oo. Oh, love.
Love mo naman daw. O, Kuya Domingo pala. O, sandali Ay, hirap talaga ng maging mahirap. Ate Jinky. Ate Jinky, ito bigay sa inyo ito ni Ma'am. Okay, dyan mo ito. Sa'yo yan ni Ma'am Jam. Pinadala sa akin sa GCash. Bigay ko daw sa'yo. Ma'am, maraming salamat po sa binigay po ninyo. Malaking tulong po to sa amin. Kasi wala na rin po kaming uli. Iyak ka na naman. Iyakin to si Ate Jinky. Talaga bang iyakin ka? Wala po ako kasi kahit pa paano po marami pong tumutulong po sa amin. Kasi nakita naman talaga yung kalagayan ninyong mag-iina. At yung mga nanay, ramdam nila yung pinagdadaanan mo bilang nanay. Lalo siyempre walang hanap buhay yung asawa mo, may sakit pa, no? Gustuhin mo man talagang magtrabaho, wala ka naman talagang mahanap na trabaho. So anong gagawin mo? Para ka nangyari sa inyo, para kayong inilagay sa isang isla na walang kakilala. Kayo lang yung tao to. Di ba ang nangyari, di ba? Kaya kahit ako nararamdaman ko yung nararamdaman mo, Ate Jinky. Ano ko po dun sa hindi po ako sanay. Kasi sa Manila nga po, may trabaho po ako. Hindi po ako sanay na ganito na nawawala ng mga po. Naintindihan kita. Kaya nga po kahit anong trabaho lang po dun, pinapasok ko po eh. Ano mga trabaho yun? Dati po sa canteen po, sa call center po. Technohub, UP Technohub po. Sa Concentrix po kami nagtatrabaho. Panggabi po ako nun. May kantin doon. Opo, may kantin po. Diyan po kami. Tapos, po yun, umaga-gabi po yung trabaho ko dyan dati. Sa Manila. Sayang, no? Opo. Pinagpalit mo dito. Tapos yung di ba, panggabi po ako dun sa may kantin. Kinabukasan po, mga 8, doon na naman po ako sa bahay po. Dalawa, 8 no? to 3, yung pasok ko po doon. Tapos yung doon po Tapos si sa Nicole may kantin, trabaho din. wala pa po siya noon. Ngayon na po siya napunta po sa amin mga April na po. Galing Iloilo. Galing Iloilo, opo. Okay. O sige na, ha? Ayun na. Ka nang umiyak. O, may awa ang Diyos. Kaya, sarang ako. Bilog ang mundo, no? Hindi hahayaan ng Diyos na lagi kayong nasa baba. Ang buhay parang gulong yan. 'Di ba? Minsan nasa ibaba, nasa itaas. At pag nasa itaas kayo na, huwag kayo makakalimot. Hanggang kahit ngayon, nasa baba tayo, di ba? Kaya, Huwag tayo makakalimot, tumawag sa Kanya, manalangin, magpasalamat. Yung pagising natin sa umaga, wala tayong sakit, biyaya na yun sa atin ng Diyos, no? naniniwala pa ako niyan kabarangay na na hindi po kami pinababayaan ng Diyos kasi ilang buwan na po kami dito pero may tao po siyang pinapadala po talaga na tumulong po sa amin. May ginagamit siyang mga tao, Mga tao po, ganun para po. matulungan kayo Ay, nung mag-ina. nakaraan po, na problema po ako sa baon ng 2 bata. Yung pamangkin po ni Domingo po, nagpadala po ng pambaon para sa 1 linggo po yun. Di ba? Tapos yung mga tao rin po dito, nagbibigay po ng baon-baon sa anak ko po. Nakikita kasi yung kahirapan ninyo. Kaya nga po, sila, tumutulong po sila pagka Tulad nga, may dalang tinapay si Kuya Domingo. Siguro na ibigay nung kapitbahay. Ay, Tapos yung po, sa kapatid din po ni Domingo po, lahat naman po ginagawa po nila para po hindi po ako umalis dito. ayun. Yun naman. Kaso hindi nakakaya naman po kasi may pamilya rin po sila. Ay, oo Kaya naman. Hindi naman Tsaka, po lagi Hindi naman sila mayaman, mahirap Opo. lang din, nagsusumikap lang din, ano? Kaya nga po eh. Sige, naalis na ako, ha? Sige po. Ay, kay Lula Jit po pala, maraming salamat po at niyo po yung mga anak ko sa scholarship So, po. hindi ka na problema sa allowance yung Oo dalawa. nga po eh. Maiyak ka na naman. Oy, huwag ka na pating mag-GRO. Wag mo na, Hindi po. wag mo na pangarapin yun. Ibigay mo na yun sa iba, ha? Oo. Sige na, bye-bye na. Thank you po. Kuya Domingo, bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo lagi, ha? Po, ingat din Okay, po. okay. Bili kang ulam, ha? Oh, bumaya po. Oo. Kain po muna tayo. Ay, okay lang. Salamat, Ate Jinky, salamat. Tuwa ako sapagkat nakatawa ka na. Nakangiti ka na, ha? Okay. Wala nang apoy yun. Bili ka rin ng uling. Wala nang apoy. Ang bihira. Oo. Okay, Domingo. Pabilis Ingat naman kayo, po. ha? Salamat po, maraming salamat. Oo. Medyo okay na. Naintindihan ko na magsalita si Kuya Domingo. Di tulad nung una, Ano na po siya, tuwid na po. Tuwid nang magsalita si Kuya Domingo. Bye-bye na. Opo, okay.
Bye-bye na, Ate Dinky. Huwag ka nang umiyak. Thank you for watching.